Welcome to Donmar TV News Channel. Uminit ang ulo ni Professor Clarita Carlos. Yan ang pag-usapan natin. Tinanong kasi itong si Professor Clarita Carlos, no, tungkol dito sa yung Pilipinas a-accept ng mga refugees galing sa Afghanistan. Uminit ang ulo dito ni Professor Clarita Carlos dahil hindi niya gusto yung idea na yung Pilipinas ay tatanggap ng refugee galing nga dyan sa Afghanistan. Sabi ni Professor Clarita, kagagawan niya ng mga sa Amerika. So dapat Amerika yung dapat tumanggap ng mga refugees. Hindi dito ilagay sa Pilipinas yung mga refugees dahil sila yung gumagawa ng problema na yan, dapat sila yung tumanggap. Yan ang sabi ni Professor Clarita. At nabanggit pa niya, nag-advise pa siya dito kay Presidente Bongbong Marcos na itong si House Speaker Martin Romualdez, isa sa mga nabanggit na isa dito sa nagdesisyon, no, na posibleng tatanggap itong Pilipinas, no. So wag tayo nabanggit rin na wag tayong magpaalipin dito sa Amerika. Okay? So yan, panoorin natin itong interview ni Professor Clarita Carlos dyan sa SMNI, no? Pakinggan natin dahil mahalaga itong mga informasyon na to na dapat malaman ng taong bayan. Okay? Alam naman natin na itong si Professor Clarita Carlos, no, ay very brilliant when it comes to foreign relations, no? So, pero bago natin yan panuurin itong mga mahalagang points na sinabi dito kay Professor Clarita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat itong balita sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi rin kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Especially usaping foreign relation. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. Subscribe, follow. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So, let's play the video at makinig tayo dito sa mga advice ni Professor Clarita Carlos kay Presidente Bongbong Marcos. Play. Dating National Security Advisor via Zoom, ang ating panauhing pandangal ay walang dilit iba kundi si Professor Clarita Carlos. Magandang hapon po, Prof. Si Angelo at Pilita po ito. Ay, magandang hapon sa inyong dalawa. Kumusta na po kayo? Mukhang kayo po ay masaya. Masaya. Nagbe-vacation. Opo. Si Prof. Gusto po naming tumbukin sa ating talakayan yung mainit na issues sa yung isinasaksak sa lalamunan ng mga taga Pilipinas, yung Afghan refugees. Tukuyin na po natin. At marami na pong mga nagtatanong. Ito bang mga refugees na pilit isasaksak ng Amerika sa ating bansa ay special po ba sa mga Amerikano po mga ito? Unang-una, sila yung gumawa ng problema na yan. Daling nila yan sa Amerika. Wala silang karapatan na dito nila ilagay yan. Alam niyo ba nag-Vietnam War, tapos nagkaroon ng Vietnamese refugees dito? Opo. Napakaraming problema dyan kasi they were being supported by United Nations money. Alam mo sa Palawan, nagkaroon dyan ng local conflict kasi nakita ng mga locals, yung mga refugees na Vietnamese, ang gaganda ng bahay at ang napakalaki ng kanilang subsidy from the United Nations. Gusto ba natin yan? Ang dami na nga natin problema, magdadagdag pa tayo. Sino bang matalinong nag-propose niyan? Ang lumalabas po sa mga balita, Prof, ay parang nanggaling ang brokering kay Philippine Ambassador to US, Romualdez, na parang sinabihan siya ng mga Amerikano, mga Ambassador Romualdez. pakitap yung PMS ninyo
para sabihin kay Ito talaga si Apo Romualdez. Bongbong Marcos na tanggapin yung mga refugees manggagaling sa Amerika? Alam na dapat ng Romualdez na niya kung ano yung position niya. He's representing the Philippine government and our interests. And our interest is to pay attention to the needs of our people first. The U.S. Was the one responsible for what happened in Afghanistan. Correct. Let them be responsible for the fallout they're in. Correct. We have no business taking in the refugees, whatever the number. Palagay po ninyo may tamang idea si Senator Amy Marcos na nire-request si Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año na bigyang linaw at alamin ang tunay na kahulugan kung bakit hinihiling talaga ng US na payagan ang ilang Afghan refugees na pansamantala daw na manirahan sa Pilipinas. Pansamantala nga lang po ba ito? Yan ang tawag na pansamatagal, no? Pansamantala. Tigil na tayo dyan sa mga transitory kasi yung transitory nagiging permanent. I'm sorry not to, I don't want to mince words on this. No? Alam nyo naman ako, Pilita, ayokong paikot-ikot, no? Diretsuhin na natin, kaya tayo hindi umuunlad dahil paikot-ikot tayo eh. Diretsuhin na natin. I'm sure kung National Security Advisor pa ako, ganun din yung advice ko kay President Marcos. We have no business, we have no business accepting refugees from anywhere, no? Lalo na ito na alam natin ang pinanggalingan ng problema ay ang mga Amerikano mismo. Alam mo ba, style nila yan. Nakita yung mga refugees sa Australia, nilalagay nila kung saang isla, and they treat them as subhuman beings. Ganon din ang ginagawa dito. Ba't pinadalhin dito sa Pilipinas? Layo-layo nun. Kayong gumawa ng problema, kayong magsolusyon. Correct. Opo. Parang nilalait yung ating soberanya. Ano po? Partner? Magandang hapon po, Prof. Ako po, bilang, personal, I agree with you po. Kasi katulad ng US, yung sinasabi nga sandalian dito, ako rin medyo hindi naniniwala doon. Because di ba meron sila mga Ukraine na tinatawag doon, nagkakagulo na nga sila sa dami doon, sa Latin, ano ba sila? Africa ba yon? Latin America, di ba? Yan, sa mga Mexico, Texas, ginagawa nila tayong ganun ngayon eh, hindi ba? Tapos baka later on, sabihin nila, hindi na pala namin kaya, dyan na lang sa inyo, hindi namin maayos ang mga papeles nila. So later on, gipit na tayo dahil nandito, di ba? Parang pwedeng ganun yung gawin nila sa atin. Kasi ganyan na stilo nila. Tama ka, Pilita. Alam mo, meron kasi akong ginagawang libro ngayon. Ang title niya, Responsibility to Protect. We have a responsibility to protect all human lives. Pero ngayon, klaro naman na pagkatapos nilang ilang taon sila sa Afghanistan, 20 years, no? Kinik out nila yung mga Russians doon tapos silang pumalit. Meron ba silang nagawa doon? Hindi, lalong nagulo yung bansa na yon. Katapos ang offshoot noon, itong mga refugees na very unstable yon under the Taliban, 'di ba? So sila yung gumawa ng problema, ikaw gumawa ng solusyon. Huwag mo kami idakwit sa solusyon ng problema mo, 'di ba? Yun nga po eh. We cannot be the tail of the American kites policy. Agree ka ba doon, Pilita? Agree ka ba doon? Na ano po? Nasa kanila, hindi po. Ayoko po. Kasi magiging umpisa yan, nagagawin nila tayong extension nila na para bang meron silang karapatan sa ating mag-say, pero wala naman silang obligasyon sa atin. Ganun ang ginagawa nila, which is, that's not a good in our sovereign country and our interest. Not acceptable. At saka, alam mo yung principle na NIMBY, not in my backyard. Di ba pag may magtatatag ng diyan, ng preso, sabihin mo, ay, ayoko may preso kasi may mga kriminal diyan, di ba? O may magtatagdag ng crematorium, ay, ayoko dito yung nagsusunog ka ng gusto ko, not in my backyard. Sinasabi ng Amerika, ito yung mga refugees offshoot ng mga nangyari sa Afghanistan na 20 years naming sinakop. Kayo bahala dyan. Tama. And we are stupid people, di ba? Eto pa po, no, medyo na ako dito, na bother ako because of what the Senator Amy nga na reveal niya na June 7 nagkaroon ng meeting, no? Ito nga itong mga itong mga secretary ng ambassador, mga ganyan. Kasi 2022 pa daw po ay nagkaroon na pala ng mga meetings yan, no? But the DFA, National Security Office, including yung mga Asian Pacific Affairs, lahat yan ay hindi sila sang-ayon. Sa 2022 pa pala ito. So, hindi halos lahat ang ating mga ahensya na importante sa pagdedesisyon dito. Then suddenly now, itong si Ambassador Romualdez, inopen ulit at ang nag-meeting daw noong June 7, which he did not deny na nagkaroon. Malacanang did not deny that.
Pero ang lumalabas, sinasabi na nga, na noon pang 2022, sinabi na ng mga importanteng mahalagang ahensya na they're against it. So, sa tingin ninyo, kung dati pa, ibig sabihin itong mga ahensyang mga mahalaga ng mga sa security natin, sa mga DFA natin, ay humindi na, inayawan ito, bakit ino-open ngayon ito? Anong kaibahan? Dapat siguro mapaalalahanan itong nandyan sa yan si Romualdez. That the chief architect of our foreign policy, defense and security policy, is President Bongbong Marcos. Hindi siya ang nagde-decide kahit pinsan pa niya si Bongbong Marcos. At tama ang DFA kung talagang yung sinabi mo 2022 last year pa pala to. Tama ang DFA dahil ang dami-dami diyang mga matatalino mga estudyante ko dati na ambassador na ngayon, mga top officials noon. And they know what they're doing, no? By the way, DFA is also not an architect of foreign policy. Si President Bongbong lang yun. Pero sila ang nag-a-advise dahil sa kanila, nakadapa yung lahat ng mga embassies and consulates natin. Sa kanila nagagaling yung input. So, I am sure, knowing President Bongbong Marcos, I've been a cabinet member for 6.5 months. I think he will rule in favor of the rational ruling, which is not to accept the Afghan refugees. Yeah. Okay. So, yan ang naging usapin sa programa ng JAR, SMNI, na itong si Professor Clarita Carlos, tutol dito sa pag-accept ng mga refugees sa galing Afghanistan. No? Kasi problema, paulit-ulit na sinabi ni Professor, na problema nyo yan, bakit nyo dito ilagay ang mga refugee na yan? Ilagay nyo yan sa Amerika kasi kayong gumawa ng problema dyan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Alam kong may sarili kayong mga opinion tungkol dito. Ibuhos nyo na ang iyong kung ano ang nafe-feel nyo tungkol dito. No? Tama ba itong si Professor Clarita Carlos na advice niya dito kay Presidente Bongbong Marcos, the administration of Marcos, na hindi na tayo na magsunod-sunuran dito sa Amerika, no? So, comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section, sasagutin natin yung mga magandang comment dyan at pag-usapan natin yan. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita na usaping panglabas sa Pilipinas foreign policy. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.